Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At mag-shoutout po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong araw na to, December 1. Kila Peter Joseph Cortez, Peter Eliu, Freddy David, Benjamin Bugay, Kenneth Penex, at Joey Enzo. At ganun din po sa mga nagdiwang ng kaarawan kahapon, November 30, sa mga sumusunod sa aking bunsong anak, si Carlito P. Camorongan, kay Chairman Dondi Birunggoy, kay Treji Guarin ng BAP Incorporated na taga Pangasinan, kay Ponky Mactal na isa sa mga table official ng basketball sa ISA, at ganoon din po kay J. Losiriaga Gabuya. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay patuloy na pagtalakay sa technical foul. Ito po sa Article 36.2.1. Ito po ang pang-anim. Natalakay na po natin yung 1, 2, 3, 4, and 5. Ito po yung pang-anim, yung excessive swinging of elbow. Yung pagsiko po, hawak yung bola, mahilig pa mag-swing. Ganun po. So, ang sabi po sa rules, ang sobrang pag-swinging ng elbow ay technical foul. Bigyan tayo ng example. Ang sabi sa example, madalas mangyari ito sa ganitong laro. A1 rebounds the ball and immediately closely guarded by B1. A1 excessively swings the elbow to intimidate or to clear space. Ito po, pag ganun pong ginagawa, technical foul po kagad yan. Sabi nga ng mga isang sitwasyon sa amin, sabi ng coach, ref, wala bang technical yan? Nag-swing ng elbow? Sagot ng referee ay, coach, hindi naman po tumama eh. Sabi tuloy ng coach, hintay ba natin tumama yan? Kasi po, pagka nag-swing ng elbow at hindi tumama, technical foul. Pag tumama po, I'm sportsmanlike foul po yan. At delikado po yan kung malakas ang pag-swing niya at dugo ang ilong. Pwede po siyang disqualifying foul. Okay? Ito naman po yung pampito. Yung pampito, delaying the game by deliberately touching the ball after it passes the basket. Tunayan po, pag nakashoot na po ang kalaban, wala na po tayong karapatan na tapikin pa ang bola pag pumasok. Pero ang sabi pa sa rules, a warning shall be given first. If repeated, a technical foul shall be charged and also applies to all team members of the said team for similar action for the remainder of the games. So, pagka nagkaroon po ng warning na yung nakasot na yung A1, tinapik pa ng B1, A2 yung bola, then warning po yun. Ay yung warning na po yun ay lahat po sa Team A, warning po yun. Pag ginawa na isang ng ka-teammate niya, technical foul na po yan. Hindi po yung warning lang doon sa player na gumawa, kundi warning sa buong team. Okay? At isa pa po sa number 7, yung preventing a throw-in being taken promptly. Technical foul po yun. Yung example niyan ito, when the defensive player moves any part of the body over the boundary line to interfere with the throw-in. Kung mag-iimbang po ang kalaban at siya'y lumalagpas na po sa guwit, pumapasok na ang buong katawan niya, ay po yung technical foul. Dinidelay niya po yung throw-in ng thrower and player. At ito po ay apply din po doon when the game clock shows 2 minutes or less in the fourth quarter and in its overtime when the referee used illegal boundary line crossing. Tandaan po natin, pag during the last 2 minutes po yan, mag-i-inbound kalaban, ang referee, may changes po yung ganon. Ito po yung illegal boundary line crossing. Pag siya bibigyan natin ng 1 meter, pag siya lumagpas at dumikit siya doon, kahit hindi po siya lumalabas sa boundary line, technical po yun. Technical foul. Okay? Ang isa pa doon yung preventing free throw from being taken promptly. Na pag nag-free throw po, tandaan na po natin, pag free throw, ibig sabihin niya, libreng pagbubuslo. Kaya nga, libre sa lahat ng bagay. Ito po, it is prohibited for an opponent to shout, stamping feet heavily, or clapping hands during free throw.
So, pag nag-free throw po ang A1, example ang A1 nag-free throw, hindi pwede po sisigaw ang player ng Team BM. O kaya magpapadyak ng paa heavenly. Or nagka-clap ng hands during free throw. Pinapalakpak siya. Yun po ay technical foul. Ang pang-walo naman po ay yung fake being fouled. Natalakay na po natin ang fake being fouled. Pero ito pong fake being fouled na to na immediately technical. And when an excessive fake without any contact occurs, a technical may be called immediately without a warning given. Kasi po ang fake being fouled, pag isang beses ginawa niya yan, nag-raise the arm for arm tayo twice. May warning po yun. Pero itong scenario na to, pagka nag-fake being fouled sa excessive fake being fouled without any contact, technical na po yun. Sobrang po yung sabi niya, excessive. When an excessive fake without any contact occurs, a technical foul may be called immediately without a warning given. Ito ay medyo komplikado po ang PIBA dahil sabi doon, may be called. Sabi, ibig sabihin may be called, pwedeng hindi, pwedeng tawagan. Kasi hindi po sinabi shall be called. Kaya nga medyo ang word dito, medyo komplikado. When excessive fake without any contact occurs, a technical foul may be called immediately without a warning given. Kaya so pwede pala hindi pa tawagan, pwede tawagan. Kasi yung word na may be called eh. Hindi sinabing shall be called. Okay po, yan po ang ating maikling aralin sa gabing ito. At bago po sa lahat, ay bago wag po tayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel at tayo po mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Muli, ito po ang Abang Lingkod, former FIBA referee. Ito Kamarongan. Hanggang sa muli. Bye-bye.